Kay Papa, So, 4,000. yun. Ang ganda ng kanyang sagap, guys. No? Umabot ng 32. Grabe. Grabe to, guys. 30 for the first time, guys. For the first time, ganito, guys. 759 nakuha ko yung kanyang download speed, no? 32 Mbps. Grabe. Tingnan natin naman sa upload. Yun. Medyo bumaba, guys. Yung, oh, hindi. Umabot pa rin siya ng 10. Mataas siya, guys, no? So, good day, guys. So, welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. For today's video, guys, so nakikita nyo naman dito kung ano nasa aking lamesa, no? So, ito, guys, yung bago ngayon na Globe at Home na CLTS Pro. So, yun. So, ngayon bubuksan natin, guys. So, i-unbox natin. Tapos, itatry natin, guys, kasi ito yung bago nila. So, time check nga pala, guys. Time check is 6:17 ng gabi. So, ganito kasi, guys, yung pag unbox ko. Kasi ganitong oras kasi, guys, medyo mahina yung internet dito. So, yung gagamitin pala natin, guys, is yung token text. Kasi open line naman tong ating modem. So, TNT. Only data 299. So, yan. So, iyan muna natin to, guys. I-unbox lang muna natin. So, yan, guys. Ito na po yung kanyang itsura kapag tinanggalan natin siya sa bubble wrap. LTE Advanced, time to faster. So, ayan. Globe at Home. So, medyo lumalabo. Prepaid. So, ayan. Ito yung price niya, guys, is 199 only. So, ayan. Tanggalin muna natin siya sa box. So, okay. So, ito na siya, guys. So, ito na yung itsura niya. Yun. So, pasensya na kayo, guys, kung medyo madilim yung ating camera, no? Kasi nga, so, gabi ko talaga to i-unbox, guys. Kasi pag ganito talagang oras, is mahina yung net dito sa amin. Yung net. So, ang malakas lang pala dito sa amin, guys, is smart. Dito sa aming area. So, smart. So, sakto, open line naman tong ating modem na bagong bili. Kaya, smart yung gagamitin natin. At saka, guys, itatry natin siya ng walang antena at saka may antena. So, ang gagamitin ko dito, guys, is parabolic. So, ayan yung aking, guys, parabolic. Mamaya itatry natin ng may antena. Titingnan natin kung mas malakas mga bato sa Black Mamba. Back to modem na tayo, guys, no? So, ito pala yung mga kasama niya, guys. Ito yung modem. Tapos, yung kanyang dalawang antena. So, ayan. Ito yun. So, tapos, so, tingnan natin dito. So, sa loob. So, pasensya na, guys. So, hindi masyadong maganda yung pagkakakuha ko kasi ako lang nagka-camera, no? So, ito, guys, yung kanyang connector. Tapos, ito yung LAN cable niya na 1 meter ata to. Siyempre, guys, nandito yung user guide. Siyempre, tayo mga Pilipino, hindi na tayo nagbabasa. Kaya, hindi na natin to kailangan. At, ito yung kanyang. So, anong tawag dito? Warranty, certificate. So, yun lamang, guys, yung mga kasama niya. Tapos, may dalawa dito na model, si LTS 12 Pro. So, ayan. So, nakikita nyo naman. Tapos, yan, oh, wala na. Tapos, may kasama pa siyang silica. Ayan, wag na natin itong patagalin, guys. So, tanggalin ko muna to, guys, ng mga abubot. So, ayan, guys, ito na. So, nakasaksak na sa ating saksakan. So, ito yung ating setup. So, ito yung modem. So, tatanggalin lang natin, guys, dito sa loob. Yung in-order ko, guys, wala na pala tong SIM card. So, yan, as you can see, wala talaga siya, guys, na SIM card. So, ngayon, ang gagawin nyo, ilalagay nyo lang tong token text kasi itong itatry muna natin. So, yan, insert nyo lang dyan sa loob. Okay, wait lang. So, medyo magalaw talaga, guys. So, ayan, nalagay na natin. Then, takpan lang ulit natin. Ayan. So, yan. Sa mga gusto, guys, pala bumili ng ganito. So, nandyan yung link sa baba. So, i-click nyo na lang po. So, automatic, pupunta kayo doon sa store na pinagbilan ko nito. So, napakabilis lang niya, guys. In-order ko to last 30 ata. 30. So, 4 pa lang ngayon. So, mabilis. Basta GNT talaga, guys, mabilis. So, ito yung kanya, guys, na specification niya sa loob. So, Globe at Home, 2 GHz, 2.4 GHz, tapos may 5 GHz na rin siya. Then, tapos yung kanyang input DC 12 volts, 2 ampere.
Then yung IP address niya, yung password yung admin. So yan guys. Tapos may isa siyang telepono, pang telepono to na port. Tapos yung mga LAN port niya. So tapos mayroon siya dito guys na WLAN. Tapos ito naman yung kanyang saksakan ng power adapter. Tapos meron siya dito guys na switch. Power on, tapos power off. So yan, nandito naman yung kanyang WPS, tapos Wi-Fi. So yun. So tapos yung dalawa niyang antena. So ngayon guys, excited na akong i-try. So yan, i-plug ko lang tong ating power. Okay. So yan, higpitan ko lang to guys kasi medyo maluwag. So ayan guys. So ito na po yung itsura niya. So naka-power on. Makikita niyo naman, umiilaw siya. So yan, hintay lang tayo ng konting oras, no? Tingnan natin. Okay. So, naka-open na yung wifi niya, guys. Tapos, wala pa siyang data connection. So, nakikita nyo dito, oh. So, wala pa siyang data, tapos wala rin siyang signal. So, ayan. So, magkukunik lang tayo, guys, sa ating Global Home Prepaid Wi-Fi. So yun guys, connected na tayo sa Global Home. Sa 2.4 muna tayo guys. Then pupunta tayo ngayon sa kanyang dashboard. Punta muna tayo guys. So yan, punta tayo muna. Then click natin yung 192.168.254. So yan, .254. So ayan. So, syempre guys, ilalagin natin yung ating mga username. So, mag-speed test muna ulit nga tayo guys. So, speed test. So, yan. So, ganyan lang guys pag wala siyang antena. So, itatry natin guys mag-apply ng antena. So, naka-external siya. Ito lang yung gamit natin, no? Yan. Ito lang. Yung kasama lang niya. So, ngayon itatry natin yung parabolic. So, yan guys. So, ito na po yung ating modem. So, nakakonect na siya sa ating parabolic. So, ito. So, bali ito ko yung kanyang antena kanina. So, yan guys. Mayroon siyang So 5 bar guys, no? So ganda ng sagap niya compare dito sa antena niya. So ito parabolic yung gamit natin. So yun guys, ngayon pupasok tayo sa kanyang dashboard. So syempre punta tayo sa ating dashboard. So yan, ito yung aking cellphone. Syempre guys, yung kanyang IP address is 192. So .168. So, yan, .254. So, click ko lang na yan, guys. Ayan, .254. Then, dito, guys, yung kanyang username is super admin. So, ayan. Super admin. Ayan, then, yung kanyang password, guys, is super admin pa rin. Yan, super admin. Yan, then tingnan natin guys. Then login lang natin. So, this is it. Ito na guys yung kanyang super admin. So, makikita nyo dito guys, no? Naka-LTE pala siya. Yung RSRP niya. Tapos yung RSRQ. So, yung DBI band 3 siya guys, no? Band 3. So, yan. Then, punta tayo dito guys sa device settings niya, no? Then, sa advanced settings, tingnan natin kung ano yung kanyang band na nakaselect. So, yan guys, band 3. So, yan. Band 3 siya. Oh, so, okay. So, ngayon guys, mag-speed test muna tayo. So, yan. Balikan natin. So, click lang natin dito guys is so, itong speed test muna tayo guys, na?
Ayan. Then, i-stop site muna natin. Okay, yan. So, then go lang natin guys. Go. Ayan. Yung kanyang ping is, so yun guys, hindi nyo nakikita no. Umaabot siya guys ng 20. 21, malabo kasi guys no, yan, 20. Yun no. Ganda ng ano niya, yung ping niya is 86. Tingnan natin sa upload. Yun no. Umaabot siya guys ng 11. So ganda. So napaka-astig nito guys na bagong globe at home ni Globe. So yan guys, 20 yung kanyang download, tapos yung kanyang upload is 10. So test pa natin guys ng isa pang beses for the second time. Yes. So yan, bumaba guys yung kanyang ping. So ganun pa rin guys, pumapalo pa rin siya ng 9, 8, 10. Yan no. So bumaba siya guys no. Kasi dito sa amin guys, masyadong congested na dito sa amin yung cell tower no. So yan, nakikita nyo guys. So tatingnan naman natin mamaya guys, kung ano yung mga pagkakaiba compare sa ibang band. So ganun pa rin guys no, bumaba lang yung ating download speed. Tapos yan, test ulit natin. Go pa rin natin guys. So pasensya na kayo guys no. So medyo maingay dito sa amin no. Nag-iiyakan yung mga bata. So pasensya na. So yan, for the third time. So ganun pa rin guys, mapapalo pa rin siya ng 16. So yun, napakaganda niya guys, promise. So 16. Bumaba ng 7. Yun, pumalo ng 7.63. So yung upload pa rin niya guys, ganun pa rin. So try naman natin guys sa ibang band. So yan, punta tayo sa ibang band. So dito, so balik ulit tayo, yan, band 3. So try naman natin guys, band 1. So yan, save lang natin. Save, tapos okay. Yan. So yan guys, na wala yung kanyang signal. So sabi dito guys, maghintay lang daw ng saglit kasi medyo matagal talaga yung kanyang pag-response. So sa band 1 guys, yan yung kanyang signal, 3 bar lang. So yan, nakikita nyo 3 bar. So conduct ulit tayo guys ng speed test no. Yan, so i-refresh lang natin to. So ito yung pinaka-last na speed test natin guys, 7.63. Yung kanyang download speed. So tagal niya guys mag-response. So go lang natin. Yan. So ayan, yung ping niya is 31. So go lang tayo ulit. So yan guys, tagal niya mag-response. So yan na, 31 yung kanyang ping. At yung kanyang download ay umabot lang ng 3. Yan. Yun, medyo mababa yung kanyang download speed sa band 1. So dati guys, malakas dito sa amin yung band 1. So ngayon anong nangyari? Medyo mababa. So napakaganda ng upload niya guys. Wow, umabot ng 21, 22. Ganda ng pagkakaano sa upload niya. Kaso guys, yung kanyang download is 2.23 lang. So speed test tayo guys for the second time. Ayan. Okay, for the second time, speed test ulit tayo guys. Ayan. Yung ping niya guys, nag-error. So i-refresh ulit natin guys. Nag-error si yun. Go lang natin. Ayan. So nawawala yung internet niya guys no. So ganun pa rin talaga guys. Band 1 yan. So try natin mamaya guys, i-dual band. Kasi dual band naman siya. So try natin yung pagsamahin yung band 1 tapos yung band 3. So yan, check muna natin guys. So punta ulit tayo dito sa band. Okay. So yan guys, nakikita nyo. So yan, band 1 tapos click natin itong band 3. Kasi dito guys, tinry ko na siya kanina. Itong band 28 at saka band 40. So
So wala siya. Pero papakita ko pa rin sa inyo guys. So try muna natin itong band 1 tapos band 3. Save. Tapos okay lang natin. So yan, nawala ulit guys yung kanyang signal. Maghintay ulit tayo. So yan guys, so naka band 1 tapos band 3 na siya. So try natin guys mag speed test. So yan. So speed test na tayo. So tingnan natin kung sino yung mas malakas. Kung yung naka dual band ba o yung naka single band lang. Okay, go lang natin to guys. Ayan, so medyo pasensya na ka guys, no? Medyo malabo yung ating video, no? Kasi yung camera natin is cellphone lang. So ayun, 31 pa rin yung ping niya. So yun, medyo mababa pag naka dual band tayo guys, no? 1.87. So yun, medyo malungkot yung kanyang download. Ayan. So sulit naman tayo guys sa upload. So congested kasi talaga dito sa amin guys. So mas okay ako guys doon sa band 3. So yun, band 3. So medyo pangit guys yung kanyang download. So yan. Second test ulit tayo guys for the second time. So go pa rin natin. Ayan. For the second time. 59 yung kanyang ping. So yan, umabot siya ng 7. So 84.6. Yan guys. Ito, mababa talaga guys. So yung kanyang upload, so napakasulit guys, no? Makikita nyo dyan. So tagal mag-response sa upload. So time check guys is 7:43 PM, no? So ang ganda ng upload niya guys, umabot ng 31. So napakagaling. Yan, 31 guys, no? So yan po, balik na tayo guys sa ating dashboard, no? Check na tayo sa ibang band. So dito guys, try natin na mag-band 28. Try naman natin sa band 28. So tingnan natin guys kung makakasalap siya sa band 28. So yun, wala naman yung kanyang signal. So hintayin na ulit tayo. So ayan guys, for the first time, nakuha na natin yung band 28 dito sa amin. So actually talaga guys, wala talaga siyang band 28, no? So tingnan natin kung talagang band 28. Punta tayo sa... So yan, refresh ulit natin. So device. Hindi may maulog din ang multo. So yan, so nag-offline siya guys, no? So back yung internet natin. Tingnan natin sa speed test. Okay, titingnan natin yun. Okay. So ang galing naman ni CLT, no? Band 28 nakuhanan niya guys. So yun lang. So napakapangit ng kanyang download, no? Oops, hindi mabo. Yun guys, wala tayong masyadong signal sa band 28, no? Napakababa. Wala. So yung kanyang upload is umabot lang ng 3. Grabe, pero astig guys, no? Makikita nyo. For the first time guys, nakuhanan ko yung band 28 ng ganitong bar. Kaso, ang problema niya guys, nung nag-speed test tayo, tingnan nyo, 0.23 at 3 lang yung kanyang upload. So try natin for the second time. So sana maganda na yung maging result dito sa pangalawa, no? So wala talagang response guys, no? 39, ang ganda sana ng kanyang ping. Kaso ang problema guys, tingnan nyo. Napaka-congested talaga guys. So mamaya itatry naman natin guys sa band 40 tapos band 41, no? Tingnan natin. So yan lang talaga guys na kukuha niya sa band 28. So punta na tayo guys sa band anong band tayo? Ayan. So band, try naman natin guys band 40, no? Oh, wait lang. Naselect ko yung all. So band 40. So yan, medyo nahirapan ako pindot no kaliwa kasi. Band 40. Save. So ayan. So ayan, wala na naman yung kanyang signal. So ayan. So hintay naman tayo guys ng saglit. So ayan guys, so band 40. Wala tayo nakuha sa band 40. Switch tayo guys sa band 41. Para hindi tayo masyadong matagalan guys, no? Yan. So band 41. So yan, hintayin na lang natin. So ayan guys, band 41 is wala pa rin. So yan, no? So try Natin i-band 3. So band 3 tayo guys. Try natin band 3 tapos band 28. Ayun. So okay lang natin. So yan. Ang problema lang sa kanya guys dito kay Globe at no prepaid wifi KCL T. So medyo matagal lang siya mag reboot, no, yung kanyang signal pag nagpalit tayo ng band. So abutin ata ng mga 1 minute, no.
So yan, medyo matagal. Ano lang yan? So yan guys, naka LTE plus siya band 3. So yan, 3 bar yung kanina nakuha niya. So wala. So try natin guys mag speed test ulit. So yan, speed test. So yan, i-refresh lang natin yan. Then go lang natin. Yung pag nalaglag yan, basahan. So yan. Kay Papa. So yun, ganda ng kanyang sagap guys, no? Umabot ng 32. Grabe. Grabe to guys, 30 for the first time guys. For the first time ganito guys, 759 nakuha ko yung kanyang download speed, no? 32 Mbps. Grabe. Tingnan natin naman sa upload. Yun, medyo bumaba guys yung, oh, hindi, umabot pa rin siya ng 10. Mataas siya guys, no? Yun, 14, umabot siya ng 14, 16, no? So, pag mga ganitong oras kasi sa amin guys, talagang medyo mabagal sa mga ordinaryong modem, no? So, yan, try natin for the second time. Speed test pa rin tayo. Time check guys, sakto alas 8 ng gabi. So, ganito talaga yung pag-speed test ko guys, kasi ganitong oras, mahina. So, ganyan. So, sobrang hina ng napipick up niya guys, no? So, kanina, umabot ng 30. Kaya mas maganda guys, 3 beses natin siyang speed test, no? O, ngayon, 3.78 Mbps lang. Pero yung kanyang upload speed guys, hindi siya nagbabago. Pumapatak pa rin siya ng 17, 18, no? So, napakaganda ng kanyang upload. So, ang problema lang guys, yung kanyang download. So, ito guys, for the last time, speed test ulit tayo. Pag masarap, to pag mapain. Yan. So, pangatlo tayo guys, no? 34 yung kanyang ping, napakaganda. So, yun guys, no, pumapalo na naman siya ng 15. Yun, no? So, ang problema niya guys, bigla naman siyang bababa. So, ganito yung signal dito sa amin na nag-error na. So, try natin guys sa ibang speed test. Try natin dito kay fast.com. Okay. 2, 4, mabot siyang 4. Tatong na kan kumain. Kan naman kan iba vitamin C. Yan, 4. Oh. Vitamin C. Mabot lang siya ng 4.1 Mbps. Iya, ano pra iya nga C. Makay na to makadali. So, yan guys, no? Bumababa, tapos bigla naman tumataas. So, hindi talaga siya accurate, no? Maganda sana kanina, 32 Mbps. Guys, yun ang pinakamataas na nakuha ko dito sa amin. Yun, bumababa talaga. Tabi po. Te, ulit na si Felix. Tabi po nagalit. Yun guys, 6.4. So, try natin for the second time. For the second time. Logo araw ba kung kan magluwas na numero? Anong numero magluwas? Aba. So, 1.5. So, 1.8. So, yan yung nakukuha niya guys, no? 9.30. So, medyo bumababa talaga. May na kuya, dami tao. Marami. 9.30. So, yan guys, 690 kbps. So, yun. So, goods na goods naman yung ano, yung para sa akin guys, okay naman yung kanyang performance, no? So, nakita nyo naman. So, mababa lang kasi guys yung aking antena. So, overall, ito lang guys yung aking review kay, so yan, naka LTE plus siya. So, yun. So, ganito lang guys yung kanyang overall. So, para sa akin, okay naman siya guys. So, ngayon ko lang to na-experience na makapag-speed test ng 32 Mbps, no? So, kayo na bahala guys, mag-usga kung ano yung mas maganda. So, yan. Baka, next time guys, pag-compare natin itong bagong ni Globe, tapos itong PLDT na R281. So, yan. Baka next vlog ko na yan. So, sa mga gusto pala guys mag-order ng aking piso wifi, so available pa rin po siya. So, mag-comment lang po kayo or mag-message sa akin. So, nilalagay ko po dyan yung link ng aking messenger account, tapos Facebook page ko. So, yan. Order lang po kayo. Napakamura lang po. So, yan. Tapos, ito yung PLDT. Baka next vlog na natin yan. So, kukumpara natin tong dalawa sa next vlog natin. So, hanggang dito na lang guys yung vlog ko. So, maraming salamat sa pag-subaybay nitong aking video. So, ginawa ko talaga to para at least may share ko rin sa inyo kung anong naging experience ko dito kay bagong ni Globe. So, yan. Para sa akin guys, okay to. Mas lalo na sa mga may mga 5G na. So, mas okay to. Si LT, no? Ang bago ni Globe. So, napakaganda. So, yan guys, yung link nasa baba ng aking
description sa mga gustong bumili. So, i-click nyo na lang yon. So, napaka-responsive naman ng seller. Thank you. At sa Shopee, thank you rin. At sa inyo guys, thank you so much sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Siyempre, kung bago pa lang kayo guys, don't forget to subscribe at i-click nyo dyan yung notification bell para ma-update kayo sa mga videos na upload ko pa. So, sa mga gusto guys magtanong about sa Piso Wi-Fi, sa Globe, lahat guys. So, mag-comment lang po kayo dyan. Sasagutin natin. Thank you for watching guys. This is the end of our video. Bye-bye.